Good morning po mga kapatid. One of the most interesting story in the Bible is the story of Lot's wife. Yung babaeng naging haliging asin. Maliit pa tayong bata, na pag-uusapan na ito, na pag-aaralan na natin sa Sunday school pa lang. Sinabihan sila ng Diyos na magmadali through an angel, tumakbo kayo, huwag kayong titigil, at higit sa lahat, huwag kayong lilingon. Pero itong babaeng ito ay lumingon, kaya hayon naging haliging asin. But why she look back? Bakit nga ba siya lumingon? Isa yan sa mga pag-uusapan natin today. Sa maraming leksyon pwede nating matutunan sa Genesis chapter 19. So ito po ang ating pong pag-uusapan today. Kwento ng paggunaw ng Diyos sa Sodoma at Gomora, na naging dahilan para ang asawa ni Lot maging haliging asin. Saan ba ang background ng chapter 19? Last week, in chapter 19, nagpakain si Abraham ng 3 bisita niya. And it was the Lord accompanied by his 2 angels. Pero hindi niya alam yun. Nalaman lang niya paglipas pa ng mga sandali. So pagkatapos nilang kumain, anong ginawa ni Abraham? Inihatid hanggang sa labasan. Pero umalis yung dalawa, yung angel. Naiwan si Lord sa tabi ni Abraham. So yung mga angel nagtungo na sa Sodoma. Samantalang si Lord nakipag-usap pa kay Abraham. Kasi ang sabi ni Lord, hindi ko pwedeng ilihim, itago ang plano ko kay Abraham. So kailangan malaman niya, ang plano kong pagtupok, pagsunog, at pagbibigay ng hatol sa Sodoma at Gomora. Kaya sinabi niya kay Abraham, anong sabi naman ni Abraham? Lord, mabait po kayo. Paano po kung merong 50 na matutuwi doon? Madadamay sila. Sabi ng Diyos, kung may 50, hindi tuloy ang plano. Pumirit si Abraham, sabi niya 45, 40, 30, 20, then sabi niya, for the last time, Lord, 10. Anong sabi ni Lord? Basta may 10, hindi tuloy ang plano. So nagkahiwalay na sila ni Abraham, and chapter 19, dumating na yung dalawang anghel sa Sodoma. Let's start in verse 1 up to 3. Nang gabing dumating sa Sodoma, take note, kasi galing sila kay Abraham, naglakad, inabot sila ng gabi ang dalawang anghel. Ang kaibahan, dito, nilinaw na. Doon kay Abraham, ang sabi lang, may 3 lalaki na natanaw si Abraham. So in this context, nilinaw na kung sino at ano yung mga dayuhan na ito, mga angel. Kasi nga, ipinapakilala na sila kasi nga ang dala nila is judgment for Sodom and Gomorrah. So sabi niya, nang dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila, tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, wika niya, inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na po kayo maghugas ng paa, magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magtuloy sa paglalakbay. Ngunit sumagot sila, huwag na. Dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi. Ngunit, pinilit niya ang mga ito, kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa, naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. As you can see, mga kapatid, si Abraham at si Lot, magtito nga. Pareho silang hospitable. Pareho silang ng ugali, mapagpatuloy sa mga dayuhan. May malaking pagpapahalaga at paggalang sa mga dayuhan. Di ba ganun si Abraham? Nung dumating yung 3 na lalaki, natanawan niya, sinalubong niya, sabi niya, dito na po kayo magpalipas ng sandali, pakakainin ko po kayo bago kayo magtuloy ng inyong lakad. Total, kainitan pa naman ng araw. Ngayon, nung gabi na, dumating sila kay Lot, nakita rin sila, sabi niya, dito na kayo sa amin magpalipas ng gabi, bukas na ninyo ituloy ang lakad nyo. At makakain muna at kayo makapagpahinga
sa aming bahay. Parehong-pareho sila kung paano makitungo, paano magpatuloy ng mga bisita. Ano lang ang pagkakaiba? Siguro mayroong mga minimal differences. Kay Abraham, lunch. Kay Lot ay dinner. Di ba? Kay Abraham, 3. Medyo mas marami-raming pagkain yun. Kay Lot naman, 2 lang. Kasi naiwan na si Lord kay Abraham. Sabi nga ng 18:22, umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. So yung 2, umalis na. So sino yon? Nilinaw sa chapter 19, angels. Chapter 19 verse 1, nang gabing dumating sa Sodoma ang 2 anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Diba? So malinaw. So kay Abraham walang tanggi, kay Lot naman ay todo tanggi, yung mga bisita. Tingnan niyo sabi ng 18 verse 5, ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang narito kayo sa amin. Sila'y tumagon, salamat, ikaw ang masusunod. So, nung kay Abraham, walang tanggi. Kasi, ang pakay nila, makausap si Abraham. Kaya hindi sila tumanggi. Pero kay Lot, sabi ng 19 verse 2, mga Ginoo, wika niya, inaanyahan ko po kayong sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa, magpalipas ng gabi, bukas na umaga kayo magtuloy ng paglalakbay. Ngunit sumagot sila, huwag na. Dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi. Bakit? Kasi iba ang pakay nila. Ang pakay nila, Sodoma at Gomora, gugunawin yun. So wala na silang planong kumain pa. Pinaplanuhan na nila kung saan unang dadapo ang apoy. Tinitingnan na nila kung kaninong bahay ang unang tutupukin, sinong unang patatamaan ng apoy. So pinaplano na nila. So ang pakay nila, hindi para makituloy, hindi naman si Lot ang pakay nila. Ang pakay nila ay ang Sodoma na paggunaw. Kaya tumanggi sila. Pero magaling si Lot. Kahit anong tanggi ng mga strangers, siyang pilit naman niya. So he persuaded the 2 strangers to stay with him. Hindi yayang galing sa ilong, kundi yayang galing sa puso. Di po ba? Kaya naman tumuloy na rin yung 2 anghel sa bahay ni Lot dahil mahigpit ang kanyang paanyaya. Verse 4 to 5. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila. These citizens of Sodom clearly came homosexually abused and raped these 2 visitors. Sa malinaw ang pakay nila kung bakit sila naroon sa bahay ni Lot. Sabi nila, may bisita si Lot. 2 kalalakihan. So sugod ang mga kalalakihan ng Sodoma, take note, bata at matatandang kalalakihan, naroon silang lahat. Anong purpose? Homosexually abuse and rape these 2 visitors. Diba? As you can see, nakita niyo mga kabatid, naging normal, naging common, naging natural ang pakikipagrelasyon, pakikipagtalik sa kapwa nila lalaki, vice versa, kapwa nila babae, doon sa Sodoma. Kasi tignan nyo ha, pati mga bata. Sa anong point doon? Meaning, polluted talaga ang community ng Sodoma at Gomora sa ganitong mga practices, sa ganitong mga kalalagayan at ugali. Malakas ang impluensya nila, kaya ang sabi ng verse, maging mga bata, naroon din sila. Hindi naging lihim sa kanila ang ganitong mga gawain, kaya naging talamak sa kanilang lugar ang ganito pong mga pakikipagrelasyon at pakikipagtalik sa same sex. Verse 6 up to 9. Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag mga kaibigan, take note, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako may 2 anak na dalaga, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ng mga lalaking ito.
Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa kanila. Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. So Lot pleaded for the life and safety of his visitors. Nakiusap siya sa mga taga-Sodoma na huwag nilang ituloy ang kanilang binabalak kasi ang sabi niya, napakasamang gawain ito. Take note that word. Diba sabi niya, napakasamang gawain ito. So alin ang napakasama na tinutukoy ni Lot? Ang pakikipagtalik sa same sex. Yun ang sinasabi ng verse. Nakita niyo ang difference, yung pagkakaiba ng standard of morality. Iba ang standard of morality ng Sodom, iba ang standard of morality ni Lot. Kasi si Lot, kasama yan ni Abraham sa pinili at tinawag ng Diyos. Diba? So meron siyang kaalaman tungkol sa mga panuntunan at pagnanais ng Panginoon. At syempre kahit wala namang Bible, mag-iisip lang tayo, alam natin agad yun. So ang standard of morality ng Sodom, okay lang yun. Tanggap yun sa kanilang kultura. Pero kay Lot, napakasamang gawain nito. Ganyan ang problema ng mundo natin. Kapag hindi na ang salita ng Diyos ang magiging rule of life, yung napakasamang gawain magiging normal, magiging common, magiging good. Pero ang mga anak ng Diyos, listen, ang masama ay masama, ang bawal ay bawal, ang hindi pwede ay hindi pwede. Isang amen nga. Why he offered his 2 daughters? Maintindihan natin yun. Kasi di ba sabi ni Lot, wag na po ninyong ituloy yan. Masama pong gagawin yung yan. Hindi po yan tama. Sabi niya, meron akong 2 anak na babae. Sila na lang. Napakasamang tatay naman nito. Pinamigay yung kanyang 2 anak. Kayo ba ibibigay yung anak nyo? Ngayon sasabihin natin, bakit ganun si Lot? Maintindihan natin yan kung naroon tayo sa kanilang kultura. Na ang kultura nila ang mga babae ay wala lang. Diba? Sila ay para lang pagdaluyan ng lahi ng mga kalalakihan. Ganun lang naman sila. So, yun lang naman ang importansya nila sa lipunan. Diba? Magdadala ng anak nung lalaki. Magdadala ng kanyang pangalan. Pero sa kanilang panahon, walang kwenta naman ng babae. Kaya mga babae, mga taga-pastol ng tupa, mga taga-igib, ganyan lang naman trabaho niyan. Ang mga kalalakihan, paupo-upo lang. Ngayon, nagbaligtad na tayo na ang taga-igib, sila naman ang boss, di ba? Nag-iiba kasi ang panahon, nag-iiba ang kultura. Di ba? Pero sa kanila, ganun talaga yon. So, higit ang pagpapahalaga, of course, sa lalaki, sa mga bisita, kahit anak mo pa yan. Diba? Kaya sabi ni Lot, kailangan kong protektahan ng mga lalaking ito na bisita ko. Eto ng mga anak ko, sila na lang ang gawan nyo ng inyong naisin. Diba? Pero nung sagot ng mga kalalakihan, umalis ka nga riyan, dayuhan ka. Dayuhan ka lang sa lugar namin. Kasi dayuhan lang naman talaga si Lot, diba? Nung maghiwalay silang magtito dahil nagkakaroon ng dispute doon sa pastulan, anong ginawa ni Lot? Sabi niya, doon na lang po ako tito sa may kapatagan ng Jordan kasi masagana. Ang problem, dapat doon lang siya lumipat kasi mas masagana ang Sodoma. Greener pasture yun sa kanilang panahon. Di ba? Mayaman talaga ang Sodoma. Kaya naman lalong yumaman itong si Lot. Ang problem, dito nag-start yung mga dilubyo ng buhay niya. Di ba na nakidnap pa siya? Na nasamsam ang kanyang mga ari-arian. Niligtas lang siya ni Abraham. At ngayon, tutupukin ng Sodoma kasama siya. Buti na lang, pamangkin siya ni Abraham. Kaya hindi siya madadamay doon sa paggunaw na ito. Verse 10 to 11. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. Pagkatapos binulag nila ang mga tao sa labas, kahit hindi nila makita ng mga ito ang pinto. So the angels protected Lot and his family. Hinaltak nila agad si Lot kasi nagpupumiglas na yung mga kalalakihan sa labas. Diba? Tinutulak-tulak na yung pintuan. So isinara agad ng mga ang angel yon, itinaboy ang mga tao, pagkatapos binulag pa. Kaya hindi tuloy nila matagpuan kung nasan ang pintuan ng kanyang
bahay. So siguro in this time, mas naiintindihan na ni Lot na hindi kakaiba itong mga bisita ko. Kasi may kapangyarihan silang bulagi ng mga tao at isara ang pinto, ilapat ito na hindi kayang buksan ng mga taong nasa labas. Verse 12 up to 14. Sinabi ng dalawang panauhing kay Lot, magmadali ka. Isama mong lahat ng iyong mga anak at iba pang mga kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinangkinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit, akala nila'y nagbibiro lamang si Lot. So the angels warn Lot and Lot warns his family. Sabi ng mga anghel, dalian nyo. Kayo umalis na sa lugar na ito kasi gugunawin na ito ng Diyos. Kaya kami naririto. Ang pakay namin, sunugin itong lugar na ito at lahat ng nakatira dito at lahat ng ari-arian na naririto. Kaya sabi niya, isama mo na lahat ng pamilya mo, mga kamag-anak mo, umalis na kayo, magmadali kayo. Sabi ng angel, saan ang ginawa ni Lot? Sinabihan niya ang kanyang family, pinuntahan niya ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak. Sabi nila, oy, kukunawin na ng Diyos ng Sodoma. Tara na, sumama na kayo sa amin, tayo manakbo na. Aalis na tayo rito. Pero sabi ng verse, hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga mamanugangin kasi akala nila nagjo-joke. Itong si Lot. Siguro joker ito, ano? Kaya minsan mahirap yung joker, ano? Yung mga mapagbiro. Kaya nagsasabi ka na ng totoo, hindi pa nila alam kung totoo. Eh, hindi siya pinaniwalaan. Ano po? Verse 15 up to 17. Nang magbubukang liwayway na, inapura na ng mga anghel si Lot, magmadali ka. Umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. So the angels urged Lot to escape the coming destruction and judgment to Sodom. Minadali nung mga anghel si Lot, sabi niya, umalis na kayo dito madali. Kasi mag-start na ang paggunaw dito sa Sodoma at Gomora. Baka madamay kayo. Eh, parang ayaw pa ni Lot. Bakit kaya ayaw niya? Eh, siya mayaman siya. Marami siyang ari-arian. Wala siyang madadala. So, wala siyang madadala roon. Minamadali nga sila, pinagtutulakan na. Pero si Lot parang ayaw. Anong sabi ng verse? Dahil sa habag ng Diyos kay Lot, diba? Anong ginawa? Halos kaladkarin na siya ng mga anghel. Siguro hinahaltak na, no? Siguro si Lot ayaw pa, pero itong mga angel ay halos kaladkarin yung mga family ni Lot. Sabi niya, magtago kayo sa mga burol, huwag kayong hihinto, at higit sa lahat, huwag kayong lilingon. Take note para hindi kayo mamatay. Malinaw ang instruction. Hindi kayo dapat tumigil sa pagtakbo, magtago kayo, at higit sa lahat huwag lilingon kasi baka mamatay kayo. 23 up to 29. Mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Zoar, saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. So nang medyo malayo-layo na sila, at sabi ng verse, medyo tirik na ang araw, tsaka pa lamang ibinagsak ang mga apoy na tumupok sa Sodoma. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ng asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. Nang gunawin ng Diyos ang lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Nakita nyo, bakit iniligtas si Lot? Because of Abraham. Pamangkin niya yun eh. Kaya nga siguro nakipagdiskusyon si Abraham paano po kung may 50? To save his pamangkin. Paano po kung may 10? Hindi ko tutuloy ang plano.
kaso walang 10. Si Lot lang ang nag-iisang matuwid na naroon. Kung saan ang hiniling niya, Lord, kung isa lang. Diba? Hindi natuloy ang plano kasi naroon si Lot. Sodom and Gomorrah was destroyed and Lot's wife turned to a pillar of salt. Sa kabila ng babala na ibinigay ng mga anghel, napahamak pa rin ang asawa ni Lot kasi hindi siya marunong makinig at sumunod sa instruction ng Diyos. Tapos ang kwento. Ano ang kwento nito sa atin today? Number 1, be sincere with your invitation. Alam ni Lot na hindi mga taga-Sodoma ang dalawang kalalakihan na yun. Di ba sabi ko nga sa inyo last Sunday, pag merong isang tao na narito kahit sa simbahan natin, alam nyo na hindi taga rito yun. Hindi siya laging naririto. Alam nyo agad yun. Di ba? Kasi pamilyar na tayo sa mga taga rito. Sa inyong community, sa inyong lugar, pamilyar na kayo. Kaya pag may nakita kayong tao, sasabihin nyo, sino yung mga yan? Taga saan ang mga yan? Meaning, dayuhan yon. Hindi yung taga roon. Alam natin agad. So, si Lot, dahil naroon na naninirahan sa Sodoma, alam niya kung mga dayuhan yun o hindi. So, natanaw niya yung dalawang kalalakihan. Sabi niya, mga stranger ito. Mga dayuhan ng mga ito. Kaya naman, anong ginawa ni Lot? Niyaya niya ang mga ito na kumain, magpalipas ng gabi at magpahinga sa kanyang bahay. Pero, ayaw nila. Kasi ang pakay nga nila ay ang Sodoma para ito'y gunawin. Pero, pinilit sila ni Lot hanggang sa pumayag din ng mga ito. Mahalaga kasi mga kapatid, yung tinatawag nating sincere invitation. Kung magyayaya kayo, dapat sincere kayo. Kung manlilibre kayo, dapat sincere kayo. Kung magbibigay kayo, dapat sincere kayo. Hindi napipilitan. Di ba kahit sa Bible, di ba tinuro sa atin, pag magbibigay tayo para sa Diyos, ano raw ang gusto ng Diyos? A cheerful giver. Because God loves a cheerful giver. What does it mean? Pag sinabing cheerful giver, masaya, hindi napipilitan. Meaning, sincere. Kaya halimbawa, meron kayo, gusto nyo manlibre, dapat sincere kayo kung manlilibre kayo. Or else, wag na lang. Kung magpapakain kayo, dapat sincere. Kung magre-regalo kayo, dapat sincere kayo. Hindi yung napipilitan lang kayong nag-aabot. Napakahalaga ng sinseridad ng isang tao. Nakita niyo si Lot? Tumatanggi yung mga tao, pero dahil sincere siya, sabi ng verse, pinilit niya. Yun yung mga sincere, yung namimilit. Pero pag hindi ka pinipilit yung isang yaya lang, hindi na naulit, hindi sincere yun. Yayang hangin lang yun. Pero yung dinalawahan niya, tas tinatluhan pa ang yaya, naku po, sincere yun. Huwag ka nang humindi. Huwag ka nang pakipot. I-grab mo ng opportunity. Diba? Na kung siya nanlilibre o siya nagyayaya sa inyo. Importante kasi yun. Kawikaan 23:6-8. Huwag kang makikikain sa taong kuripot. Ninanasain man ng sasarap niyang pagkain. Pagkat yao'y maninikit sa iyong lalamunan. Aanyayahan ka nga niyang kumain at tuminon ngunit hindi bukal sa kalooban. Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lamang ang magaganda mong sasabihin. Di ba kapag nililibre ka, pinakakain ka, gano'n naman ang tao, di ba, pag nililibre, ang gaganda ng sinasabi mo dun sa nanlilibre. Di ba? So sabi ni Solomon, sayang lang ang magaganda mong sinabi sa kanya. Kasi, hindi naman pala siya sincere sa kanyang invitation. So huwag daw tatanggapin ang paanyayang sa isang kuripot, makunat, madamot, dahil madalas pakitang tao lang daw yan ang kanyang paanyaya. Dahil bawat subo mo, sinusukat niya, kinukwenta niya, binibilang niya. Huwag daw maniniwala sa sinasabi niyang, sige pa, kain pa, hindi raw yan totoo. Kaya yung mga papuri mo at pasasalamat sa kanya, nababaliwala lang. Kasi, hindi naman siya sincere. So meaning, do not accept insincere offers. Maganda na kapag kayong nag-o-offer, sincere kayo. Kung kayo naman ang ino-offeran, dapat be discerning.
Alam niyo kung sincere o hindi. So do not accept insincere offers. Huwag tanggap ng mga alok na hindi naman bukal sa loob, hindi tao sa puso, di ba? At mga pakunwari lang. Kung aalokin tayo, we must discern insincerity or sincerity. Dapat marunong tayong makiramdam kung totoo yun. At kung tayo naman ang mag-aalok, be sure, sincere tayo. Yun ang mahalaga. Madali namang malaman kung sincere ang paanyaya. Madali naman. Kung ang isang alok, ang isang regalo, isang bigay, isang pagpapakain, isang pabor, alam mo agad kung sincere yun o hindi. Malalaman naman natin Diba? Halimbawa, kung pagdating mo sa isang bahay, niyaya kang kumain, alam mo kung paano sincere, kumuha agad siya ng plato, kumuha agad ng kutsara, kumain ka rito Pero yung kumakain sila, hindi mo sila, kain ka, hindi mo sila kumikilos. Hindi totoo yun. Pero yung kinuha ka ng plato, kinuha ka ng baso, kinuha ka ng kutsara, sinandukan ka ng kanin, sincere yun. Huwag ka nang magdramang bukid na, busog ako. Ganun tayo, kahit kumakalam ng sikmura mo dahil sa hiya. Kaya alam niyo mga kapatid, laging tinuturo nga ng Bible, be sincere. Kasi ang tao hindi pare-pareho. Meron talagang couple mooks, di ba na? Minsan nga hindi mo pa niyayaya, nasa mesa na. Meron naman kahit 2 yaya mo, ayaw pa. Tatluhin mo, bibigay din yan, di ba? Ganun ang ibig sabihin. Kaya importante, sincere. Di ba yung offer? Gawa 16:15. Nagpabautismo siya, which means Lydia, at ang kanyang buong sambahayan. Pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang paanyaya dahil kaya't hindi namin napahindihan. Nakita niyo mga kapatid? Mahigpit ang paanyaya niya sa amin, kaya hindi kami nakahindi. Marami pang pakay si Pablo, marami pa siyang gustong gawin, marami pa siyang ministeryong gustong gawin at puntahan. Ngayon, sabi nung babaeng ito, sabi niya, kung tinuturing niyo akong kapatid na at hindi na bago sa inyo, baka naman pwede kayo kahit ilang araw tumuloy sa amin. Siguro tumatanggi-tanggi pa itong si Pablo. Sabi niya, meron pa po kami pupuntahan, magmi-mission pa kami ron, ganyan. Mahigpit ang kanyang paanyaya. Kaya sabi ng verse, hindi kami nakahindi. Pag mahigpit ang paanyaya, pag sincere, mahirap pahindian. Tama? Pag sincere ang isang tao, mahirap pahindihan yun. Kasi nahihiya kang bibigyan kanya, pero mas mahihiya ka dahil tumatanggi ka pa, sincere na sila. Diba? Kaya tatanggapin mo na rin. Kasi yun ang dapat nating matutunan. Ganyan ang mga panyayang totoo at mahirap paintindihan. Listen, madalas, pumipili tayo ng bibigyan. But listen, dapat pumipili rin tayo ng tatanggapan. Yung mga sincere lang. Kasi yung hindi bukal sa loob, tinutuos, sinusumbat, binibilang. Kaya dapat laging sincere. Number 2, live in God's standard. Listen that. Diba? Intindihin nating mabuti ito mga kapatid. Always live in God's standard. Pag nabuhay tayo sa standard ng mundo, lulungkot tayo. Masisira ang buhay natin. Kahit nga sa katawan, di ba? Ang ano ba standard ng lipunan? Dapat ang yung sukat ay, ano ba dapat? 30, ano ba? 26. Ano? Hindi ko alam Di ba? Yan ang standard. Kung 50-50-50 ka, lulungkot ka lang. Walang problema ron. Standard ng mundo sinusunod mo Ang standard ng mundo, dapat straight ang buhok mo. Paano kung kulot? Salot, sabi nga nila. Kung yun ang standard mo, yung mundo. Ang standard ng Diyos, you are created beautifully. Diba? And wonderfully by God. So, ibig sabihin, maganda ka, mainam ka, ano man ang itsura mo. Diba? Ang standard ng mundo, kailangan ng ilong ay matangos. Paano kung dumapayan? Wala tayong magagawa. So, ang point lang natin, always live in God's standard. Listen, hindi dahil tanggap ng lipunan, tanggap ng Diyos. Hindi dahil naging normal, ay pwede na. Hindi dahil majority, tama. Hindi dahil approve ng sanlibutan, approve ng Diyos.
Dapat bumabalik tayo sa kanyang salita bilang standard ng buhay natin. Aprobado ba yan ng Diyos? Aprobado yan ng tao, aprobado yan ng gobyerno, aprobado yan ng mga mambabatas, pero hindi aprobado ng Diyos, hindi approve yun. Dapat malino yun. Dapat naintindihan natin. Naging common at normal para sa mga taga-Sodoma ang sexual immorality, ang homosexuality, ang pakikipagtalik at pakikipagrelasyon sa same sex. Pero hindi aprobado kay Lot, hindi aprobado sa Diyos. Alam niya na ito, kaya nga sila ginunaw eh. Hindi aprobado sa Diyos eh. Diba kung approve yun sa Diyos, ay bakit sila papatayin? Eh bakit sila susunugin? Therefore, hindi approve ng Diyos. Approve ng community, approve ng Sodom, pero hindi approve ng Diyos. Malino dapat yun. So live in God's standard. Ano ba ang mga naging normal at common sa sanlibutan? Halimbawa, ano ba ang naging common? Premarital sex. Sex outside marriage. Diba marami niyan? Buntis muna bago kasal. Sabi ng isa, mag-aasawa na po ako. Sabi niya, mga friend, mag-aasawa na ako. Sabi niya, anong tanong agad ng mga friend? Bakit buntis ka? Diba? Anong sagot mo? Hindi. Anong sagot nila? Bakit ka magpapakasal? Kasi ang naging common, kailangan buntis ka bago magpakasal. Nakita niyo yung normal? Yung nangyari sa sanlibutan natin. Ganun na nangyari mga kapatid. Noon daw kasi, ang inaantay, kabilugan ng buwan bago ikasal. Ngayon anong inaantay? Kabilugan ng tiyan. Diba? Another na naging parang normal at common sa maraming community or maraming mga bansa ngayon, same-sex marriage. Diba? Nangyayari yan. Na ginagayat gustong kopyahin ng Pilipinas. Diba? Na pwedeng mangyari paglipas ng mga taon. Pwedeng hindi pa nangyayari, pero dahil magiging majority sila, dahil yun ang nagiging norm and common, pwedeng mangyari. Pero it doesn't mean approve ng Diyos. Na hindi na yung ibig sabihin lang, pwedeng aprobado ng mga tagagawa ng batas, pero it doesn't mean approve sa Diyos. So we always live in God's standard, not in the standard of this world. Ganun lang dapat ang naiintindihan natin. Diba? LGBTQ+, naku po, napakarami na nito. Ang pagiging LGBTQ, naging common kasi. Kaya napansin nyo in this context, anong sabi ng verse? Maging mga bata. Kasi naging common. Kasi napakalakas talaga ng... Kaya di ba ngayon pa lang makikita mo, ang liit pang bata, alam mo na yun ang mangyayari sa kanya. Di ba nakikita na natin? Kasi nga, ang lakas ng impluensya ng social media, ng TikTok, kung ano-ano pa mga platform, di ba? Kasi nagkalat talaga yan. We are not against with LGBTQ. We don't judge them. We love them. They are welcome here at Cardona Church of Christ. Ang kinokondem ng Bible, take note, homosexuality. Diba? Same-sex marriage, pakikipagrelasyon at pakikipagtalik sa kapwa, babae o lalaki. Yan ang kinokondem, diba, ng Bible. Pero kung maging bakla ka, tomboy ka, whatever, kung yun ang prepared mo sa sarili mo, hindi yan kinokondem at we don't condemn them. Diba? Ang sinasabi natin, ang itinuturo ng Bible, same-sex marriage, diba? Homosexuality, at yung ganyang mga bagay. Halimbawa, tingnan nyo, Leviticus 18:22, huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyo lalaki, iyan ay karumal-dumal. Kaya nga, di ba sabi ni Lot, huwag niyong ituloy yan. Isang napakasamang gawain niya, karumal-dumal yan sa Panginoon. Di ba? Kaya ang term niya, huwag. Pag sinabing huwag, huwag. Hindi pwedeng yung huwag ay pwede. Pag sinabing huwag, huwag. Leviticus 20:13, ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki gumagawa ng karumal-dumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Nakita nyo? Huwag. Bakit? Karumal-dumal yan. Anong pwedeng mangyari pag ginawa? Papatayin kayo. Ganyan yung law sa kanilang panahon. Ngayon sasabihin nyo, law pa po yan. Wala naman sa New Testament yata. Yun ang akala nyo. Roma
26, 27. Napansin niyo mga kapatid, sa Old Testament, kasi nga walang kwenta ang babae. Kaya napansin niyo, hindi naman binanggit yung babae sa babae. Ang majority lang na binabanggit talaga sa Bible, lalaki sa lalaki. Pero vice versa, babae sa babae rin pwede yun. Pero mas nilinaw sa New Testament. Roma 1, 26, 27. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparanan. Take note, likas na kaparanan. Tandaan niyo mabuti yung word na yon. Sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Nakita niyo, in this context, sa New Testament, binanggit na ang babae sa babae. Sa Old Testament, lalaki sa lalaki lang. Diba? Pero sa New Testament, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Ano yung likas? Ano yung likas na... Sabi niya, likas na kaparaanan. Ano raw yung likas na yon? Yung lalaki at babae magtatalik. Yun yung likas. Ano yung hindi likas? Hindi normal, hindi tama. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kaya sabi niya, yung likas, iniwan na nung tao in this context. Diba? Pinalitan nila. Diba? Ganun ang nangyayari. So, dapat nating maunawaan yung mga kapatid. Kaya tingnan niyo yung Matthew 19:4-6. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos? Take note. Di nyo ba alam? Di nyo ba nababasa to? Sabi ng Panginoong Jesus, na pasimula pa, nilalang na ng Diyos ang tao na take note, lalaki at babae. So, ang nilikha ng Diyos ay lalaki at babae lamang. Napansin nyo? Lalaki at babae lang. Walang LGBTQ. Diba? Hindi yan ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae. Anong purpose? Bakit lalaki at babae lang ang nilikha ng Diyos? Diba? Ano sabi ba ng Diyos dun sa lalaking nilikha niya? Diba sabi niya, humayo kayo at magpakarami. So He created man and woman for what? Procreation. Para maging katulong niya sa paglikha ng tao. Diba? Hindi pwedeng gumawa ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Kaya ang nilikha niya, lalaki at babae. Kaya sabi niya sa verse 6, verse 5, at siya rin ang nagsabi dahil dito'y iiwan ng, take note, lalaki ang kanyang amatin at magsasama sila ng kanyang asawang babae. A man will leave his father and mother, diba? Then ang sabi, makikisama siya sa kanyang wife. Babae ang tinutukoy dyan. At sila'y magiging isa. So, sinong magiging mag-asawa? A man and a woman. So, dapat malinaw yan. Take note, hindi na sila dalawa, kundi isa. Kaya't, take note ulit, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. Nakita nyo? Ang pinagsama ng Diyos. Sino ang pinagsama ng Diyos? Lalaki at babae. So, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin. Pag nag-aaral kayo ng Biblia, kailangan malikot ang isip nyo. Babaligtarin nyo yan para makuha yung another lesson. Sabi niya, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. So, anong lesson na pwedeng matutunan yung baligtarin nyo? Ang hindi pinagsama ng Diyos, huwag pagsamahin ng tao. Ano lang ang pinagsama ng Diyos? Lalaki at babae. Huwag paghihiwalayin yun. Ano ang hindi niya pinagsama? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Diba? That is the standard of God. Another, don't look back. Sabi ng isang kanta, I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. So, hindi tayo dapat lumilingon. Diba? Anong nangyari sa asawa ni Lot? Naging haliging asin. Kasi lumingon siya. Why she look back? Alam niyo ba't siya lumingon? Sige, mag-isip kayo, ba't siya lumingon?
Maraming reason, di ba? Bagamat hindi naman binanggit, di naman siya nakapag-comment kung bakit siya lilingon. Wala namang malinaw. Lahat ng ating iniisip, speculation lang. Di ba? Pero pwedeng totoo na yun ang dahilan. Number one, siyempre, tatandaan niyo mga kapatid, ang asawa ni Lot ay isang babae. At ang babae may pagka-dugong marites. Anong meron sa likod? Anong nangyayari? Di ba? Siguro, baka kung sa panahon natin, magse-selfie pa yun eh. Kaya sabi niya, anong meron sa likod? Lingon siya. Kasi kailangan niya ng may imamarites eh. Di ba? Pag mga babae kasi talaga ganon. Nakita niyo si Sarah, di ba? Nung kausapin sila ng Diyos, si Abraham. Si Abraham lang ang kinakausap sa chapter 18, di ba? Anong ginawa ni Sarah? Nakasiksik doon sa may dingding, sa may kortina. Nakikinig. Kasi may dugong marites talaga. Tingnan mo katabi mo kung babae, may dugong marites ba yan? Ang mga ganun. Pinipilit ka lang nilang magsabi sa kanila. Another, she was curious. Pwedeng curious siya. Ikaw ba naman ang nakakarinig ng maingay sa likuran, naghihiyawan ng tao? Diba? Kasi nasusunog eh. Tapos dumadagundong siguro yung mga pagbagsak ng mga apoy. Na-curious siya. Anong meron? Lumingon siya. And of course, siguro concerned siya. Concerned siya sa kanyang mga kababayan, mga kapitbahay, and more importantly, sa kanyang kayamanan. Kasi take note, mayaman si Lot. Mayaman siyempre ang asawa niya. So marami silang ari-aran. Siguro iniisip niya yung kanyang mga halaman, yung kanyang garden, yung kanyang orchids, yung kanyang mayana, yung kanyang kung ano-anong mga dahon-dahon doon. Masyado siyang concerned. Kaya sabi niya, ano nangyayari sa aking bahay? Kumusta na kayang garden ko? Lumingon, hayon, naging aliging. As in, Colossus 3:2. Tandaan niyo palagi ang sabi ng Bible. Ang mga bagay na panlangit ang isipin ninyo, isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ang inisip ni Mrs. Lot, yung mga bagay na panlupa. Kaya siya lumingon. Diba? At yun ang ikinapahamak niya. Tatandaan niyo palagi, pag ang mga binigyan natin ng higit na pagpapahalaga ay ang mga bagay dito sa lupa, ikapapahamak natin yan. Lahat naman ng yan iiwan natin. Lahat ng yan ay mawawala sa atin. Di ba lagi ko nga sinasabi sa atin, life is short. Sasandali na lang tayo sa mundo. Ramdam natin yan. Bakit pa tayo masyadong magpapakaipon kung ano pa man ang gagawin natin? Ang gawin natin yung tama, yung mga bagay na panlangit. Di ba yan ang dapat binibigyan ng pansit? So Lot's wife perished, although she was a woman of great privilege. Alam, napakalaki ng privilege niya to be saved. Bakit? Tito niya si Abraham. Kaya nga sila na-save because of Abraham. Diba nilinaw ng chapter 19, sabi niya, bakit iniligtas si Lot? Kasi naisip ng Diyos si Abraham. Kaya iniligtas si Lot at ang kanyang family. Diba? Napapahamak na sana itong si Lot, pero dahil pamangkin siya ni Abraham, nasa-save siya. Tapos ngayon, kasama siyang matutupok sa Sodoma, iniligtas pa rin ng Diyos. Diba? Kasi nakiusap si Abraham para sa kanila. Genesis 19:29, nang gunawi ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Nakita nyo, ang laki-laki ng privilege niya to be saved. Pero hindi pa rin siya na-save. Kasi, personal decision yon. Diba? Yung mga tao sa paligid natin, privilege lang yon. Halimbawa, meron kayong member of the family, Christian, mananampalataya, active sa church, napakalaki ng privilege mo na maligtas din. Kasi sila ang gagawa ng paraan para i-rescue kayo. Diba? Napakahalaga niya mga kapatid. Diba? Kung meron tayong mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay, na merong connection at relasyon sa Panginoon, ang laki-laki ng privilege na tayo'y madamay sa kanila. Kasi gagawa sila ng paraan para masave tayo. Nakita niyo si Lot, si Abraham, anong ginawa niya? He pleaded to God. Sabi niya, pwede po ba kung may 50, 45, 40, 30, 20, 10? Bakit ganun mag-isip si Abraham? Kasi naroon ang pamangkin niyang si Lot. Kaya kapag meron tayong mga kamag-anakan, meron silang privilege to be saved. Pero kung hindi sila masisave, kasalanan nila yon.
Kasi hindi sila nakikinig sa atin. Hindi sila naniniwala sa atin at hindi sila naniniwala sa mga instruction na pwede nating sabihin sa kanila. Diba? Yun ang kailangan nating matutunan, mga kapatid. And of course, Lot's wife perished although she had a clear warning of her danger. So merong clear danger. Sabi, huwag kayong lilingon, tumakbo lang kayo, magtago kayo, or else mamamatay kayo. Malinaw ang instruction. May danger. Ano ang danger? Pag lumingon kayo, pag tumigil kayo. Hindi nga sila tumigil, lumingon naman. Patay. Diba? Pag hindi talaga marunong sumunod sa mga instruction, mamamatay yan. And Lot's wife perished although she made some effort to be saved. Anong effort niya? Nagbihis siguro, nanakbo na eh. Pero hindi pa rin siya na-save. Maraming mga tao, layo na ng tinakbo. Diba? Tapos biglang, hindi lang nabigyan ng, ano mang binigay? Hindi lang nakakain ng goto. Nagtampo na. Nawala lang sa church. Ang layo ng tinakbo mo, tapos biglang umalis ka pa, anong ending mo? Di mapapama ka. Diba? Ang layo na ng tinakbo niya. Pero tumigil, lumingon pa rin, hindi siya na-save. Diba? Ganun ang point natin, mga kapatid. Kaya napakahalaga na maunawaan natin na napakahalaga ng pagsunod sa instruction ng Diyos. Napakahalaga ng pagsunod sa rule of life. Napakahalagang sumunod sa standard ng Diyos. So always live in God's standard. Hindi tayo matutupok. Hindi tayo mapaparusahan. Diba? Lagi tayong pagpapalain ng ating pong Panginoon. Let's pray. Lord, thank you po sa inyo pong mga salita, sa inyo mga paalala, sa inyo pong mga pagtutuwid at pagtuturo sa amin. Bigyan niyo po ito ng mga personal application sa buhay namin at patuloy na matutunan namin ang mga salita po ninyo. Kung kami ay nagkukulang, punuin niyo po kami. Kung kami nagkakamali, ituwid niyo po kami. Kung kami po nasasaktan, kami po i-comfort ninyo. At kung meron kaming kakulangan ng kaalaman, punuin po ninyo ng karunungan na nagmumula sa inyo. Muli po, samahan niyo po kami sa pagpapatuloy ng aming pagsambang ito. In Jesus' mighty name.